May mga bagay kung sasabihin ko sa kanila, iisipin mong baliw ako. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay hindi ako nag-iisa nang mangyari ang lahat ng iyon. Paul ang pangalan ko. Isang batang taga-bayan na nangarap ng isang magandang pag-ibig, isang pag-ibig na kasing inosente ng sikat ng araw sa unang bahagi ng pagsibol. Pero sa halip nakatanggap ako ng sumpa. Nagsimula ang lahat noong ako ay 19 taong gulang. Noong panahong iyon, nakatira ako kasama ng aking lolo, isang matandang magsasaka na may sakit. Sa isang liblib na nayon na ang mapa ay hindi nag-abala na i-update ang pangalan nito. Wala na ang pamilya ko. Huminto ako sa pag-aaral upang alagaan siya, upang linangin ang tanging natitirang bukid pagkatapos ng maraming taon ng pagkabigo sa panangin. At tinanggap ko magiging ganyan palagi ang kapalaran ko. Hanggang sa dumating ang araw si Christine ang nagpakita. Isang babaeng taga-syudad, mahaba ang buhok, maputi ang balat, mga mata na tila nagtatago ng walang pangalan na sikreto. Nasunog ang bahay ng kanyang pamilya at kinailangan nilang lumipat sa tabi namin ng aking lolo, sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy na pag-aari ng isang malayong kamag-anak. Malinaw kong naaalala ang unang beses ko siyang nakita. Sinala ng sikat ng araw ang kawayan, humampas ang hangin sa kanyang buhok, at ako alam ko, hindi na sa akin ang puso ko. Minahal ko siya. At ang pag-ibig na iyon ang simula ng trahedya. Dahil noon, isang hapon, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanginginig. Paul, may hihingin akong favor sa'yo. Nabulunan ang boses niya. Buntis ako at ang ex-boyfriend ko tumakas. Hindi ako nakaimik. Hindi ako ang ama ng sanggol. Ngunit hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang malamig na mga kamay, at nagmakaawa sa akin na managot. Pag nalaman ng tatay ko, papatayin niya ako. Please tell them the baby is yours. Pwede ba akong tumanggi? Hindi. Tumango ako. At doon na nagsimula ang totoong bangungot. That day, akala ko tama ang ginagawa ko. Akala ko sapat na ang pagmamahal. Pero ito pala, I was opened the door for darkness to enter my life. Paul ang pangalan ko. Ako ay 19 taong gulang sa taong iyon. Nakatira ako kasama ang aking lolo, ang aking huling natitirang kamag-anak, sa isang maliit na kubo na kawayan na matatagpuan malapit sa gilid ng kabubatan, 3 kilometro mula sa pinakamalapit na nayon. Matanda na ang lolo ko, buong gabing umuubo, bawat hakbang ay mahinang daing. Ako ay huminto sa paaralan noong ika-negatibo 9 na baitang upang alagaan siya, alagaan ang mga bukid, mag-alala kung ang bawat pagkain ay may sapat na asin at kanin. Wala akong malaking pangarap. Sana mabuhay pa siya ng ilang panahon ng palay. Iyon lang hanggang sa dumating siya. Christine ang pangalan niya. Bumalik ang kanyang pamilya mula sa Maynila matapos ang isang malaking sunog, nasunog ang kanilang tindahan at bahay. Lumipat sila sa isang kahoy na bahay sa tabi ng bukid ng aking lolo. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, akala ko nakakita ako ng isang tao mula sa ibang mundo. Mahaba, itim na buhok, balat na kasing puti ng wax, mga mata na parating may tinatago.
At isang tinig kasing liwanag ng unang hangin ng panahon, ngunit nagpapanginig sa aking puso sa bawat pintig. Si Christine ay nasa grade 12 pa lang, at ako ay isang country bumpkin na walang degree. Pero minahal ko siya. Tahimik. Tahimik. Isang maulan na hapon, lumapit siya sa akin. Basa. Nanginginig. Pula ang mata. Paul, may something ako, hindi ko alam kung kanino pa sasabihin. Inamin niya na buntis siya. Hindi kasama ko. Kasama ang ilang bastard na tumakas. Maaari mo ba akong tulungan? Halos masira ang boses niya. Pakiusap sabihin sa pamilya ko na sayo ang sanggol kung hindi papatayin ako ng tatay ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko nang tumango ako. Siguro dahil minahal ko siya ng sobra. Oh, masyado akong tanga para mapagtanto iyon. Simula noon, hindi na akin ang buhay ko. Pamilya ni Christine. Nang marinig ng tatay ni Christine ang balita, binugbog niya ako hanggang sa mabugbog ang mukha ko. Walang nakinig sa akin. Walang nangangailangan ng katotohanan. Napilitan akong lumipat sa kanila upang ibantayan, ngunit sa katunayan, ito ay upang bigyan sila ng isang dahilan upang kontrolin, upang mag-order sa paligid, upang pahirapan ang isang bansa bungkin tulad ko. Nagluto ako, naglaban ng damit, nagdala ng tubig, nagwalis ng bakuran, at pinupunasan ko pa ang suka ng nanay ni Christine tuwing umaga. Si Christine, na kanina ay nakangiti sa akin sa ilalim ng bamboo canopy, ngayon ay nakatalikod nang hindi ko sinasadyang mapatingin sa kanya ng mahigit ilang segundo. Sabi ko sa iyo, ang mga mahihirap ay angkop lamang sa maputik na bukid. You think it's so good? Isang walang pinag-aralan ang gustong maging tatay ko. Hindi ako nagprotesta. Hindi ako nagsalita pabalik. Nagtiis ako. Dahil naisip ko kung magtatagal ako ng matagal kung sinubukan ko ng husto. Minitian na naman ako ni Christine tulad ng dati. Ngunit ang hindi ko alam ay ang bawat sakripisyo ay may hangganan. At kapag ang pag-ibig ay hindi na nasusuklian, nagsimulang mapansin ako ng mga bagay sa dilim. Nagsimula akong magtago sa kakahuyan. Hindi dahil gusto ko kundi dahil kailangan ko. Kailangan ng isang lugar upang umiyak nang hindi nakikita. Kailangan ng isang tahimik na sandali sa gitna ng aking buhay na maingay sa paghama. Ang kakahuyan sa likod ng bahay ng aking lolo, kung saan walang sinuman sa nayon ang nangahas na pumunta pagkatapos ng 6 buwan. Sinabi ng mga tao na ang kakahuyan ay buhay. Na ang mga puno doon ay higit pa sa mga puno. Pero wala akong choice. Madalas akong tahimik sa kalagitnaan ng araw kapag umidlip ang pamilya ni Christine. Umupo ako sa tabi ng bulok na puno, minsan natutulog sa pagod, minsan nakatingala lang sa langit sa mga dahon. And then nakarinig ako ng sipol. Hindi tao. Hindi isang ibon. Ang tunog na yon parang may gustong tumawag sa akin, sa isang wikang matagal ko nang nakalimutan. Makilala ganyi isa dinay hindi kasama si mundong e. Minsan, habang umiiyak ako, naramdaman kong may nakatitig sa akin mula sa likod. Lumingon ako. Nakatayo doon ang matandang mag-asawa. Walang sikat ng araw na sumikat sa kanila. Walang anino.
walang yabag. Isang ngiti lang at mga mata na sobrang lalim na parang hinihila ang kaluluwa ko palabas ng katawan ko. Inang, pagpapakilala niya. Itang, sagot niya. Alam nila ang pangalan ko. Alam nila kung saan ako nakatira. Alam nila kung bakit ako umiyak. Huwag kang umiyak para sa mga taong hindi karapat-dapat, sabi ni Inang, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw mula sa lupa. Diniin niya ang isang puti at malabo na candy sa aking kamay, malambot na parang espongha. Kumain ka kung isang araw mabigat ang loob mo. Dadalhin ka nito sa isang lugar kung saan sinasagot ng mga panaginip ang mga bagay na hindi kayang gawin ng kamalayan. Iyan di unang pangarap, sinaunang ritual. Nang gabing iyon nahiga ako sa pagod. At kinain ko ang candy. Nanaginip ako. Nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa isang bilog ng apoy. Napapaligiran ng mga taong nakamaskara, sumasayaw ng sayaw na hindi katulad ng anumang tribo na narinig ko. Sa gitna ng bilog, isang bagong silang na sanggol ang inilagay sa isang duyan ng mga buto, at sa itaas nito, ang dalawang matandang nakilala ko sa kabubatan, nakasuot ng itim na damit. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang alitaptap sa gabi. Hindi nila ako nilingon. Pero alam ko kasali ako sa ritual na yon. Isang mahina, malayong bulong, Paul. Paul? Nagising ako, malamig na pawis ang tumutulo sa likod ko. Pero hindi ako natakot. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Para bang ako ay napili para sa isang bagay na mas mataas. Inri nagsimula ginaiba ni kadiliman. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong nangangarap. At ang bawat panaginip ay humila sa akin ng mas malalim sa ibang mundo. Isang lugar tulad ng kagubatan na dati kong pinagtataguan, ngunit mas madilim, mas buhay, mas mapanganib. Nakita ko ang mga nilalang na humanoid, ngunit naglalakad ng nakadapa, walang mata. Nakita ko ang mga kamay na tumutubo mula sa mga puno, kumakaway. May nakita akong lalaki na nakasabit sa ere, mukha ko, pero tawa ng tawa. Sinimulan ko silang makita nang gising ako. Sa sulok, sa likod ng ibang tao, sa ilalim ng hapagkainan ni Christine, walang ibang nakakita. Ako lang. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip pa rin. Isang araw, habang nakaupo ako sa ilalim ng pamilyar na puno, lumitaw muli silang dalawa. Walang bati. Walang ngiti. Inang tumingin sa akin at nagtanong, "Gusto mo bang tapusin ang sakit, Paul? Gusto mo bang maging napili? Kapalit ng isang bagay na maliit ni." Hindi ko alam kung pumayag ako noon o kung napili na ako. Hindi ito panaginip. Ito ay hindi isang pantasya. Nagbalik talaga sila. At sa pagkakataong ito, hindi sila dumating para aliwin ako. Nakaupo ako sa gitna ng gubat, sa mismong lugar kung saan ko sila unang nakilala, sina Inang at Itang. Ang hangin ay kakaibang lamig. Ang mga puno ay hindi gumagalaw sa kabila ng hangin. Lumitaw sila hindi mula sa malayo, ngunit parang kalalabas lang nila sa mga puno. Tumingin sa akin si Inang, kasing lalim ng black holes ang mga mata. "Panahon na para bayaran mo ang regalong natanggap mo."
Bago pa ako makapagtanong, lumapit si Itang, ipinatong ang kanyang kamay sa aking dibdib. Ang bata sa tiyan ng babaeng iyon ay hindi para sa mga tao. Atin ito. Markong kontrata, walang pamamaraan. Hindi ako nakaimik. Hindi akin, ako lang ang may kasalanan. Protesta ko. Tinagilid ni Inang ang ulo, mapait na ngumiti. Dahil ikaw ang sisihin, ang kaluluwa ng bata ay nakadikit sa iyo. At ngayon ito ay sa iyo at sa amin. Kung hindi mo ibibigay pagdating ng panahon, ikaw ang magiging sakripisyo sa halip. Selo, yan ay nakakakita ng kapwa-mundo. Sinabi ko kay Celso ang lahat, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Hindi siya tumawa. Hindi siya nag-alinlangan. Natahimik siya tapos bumulong. Nakita ko rin sila, Paul. Nakita ko ang 2 taong iyon nakatayo sa likuran mo noong isang araw. Napabuntong hininga ako. Ibig mong sabihin nakita mo rin sila? Tumango si Celso. I think may third eye din ako. Sabi ng lola ko dati. Akala ko nonsense. Hanggang sa nakita ko nakangiti sila at kumakaway sa akin. Yan ay kakaibang alamat din ay pinagpaligitan na Christine. Mas lumala ang mga pangyayari. Si Christine ay nagsimulang magkaroon ng hindi pangkaraniwang pagbubuntis. Madalas niyang panaginip ang isang pares ng puting mata na nakatitig sa kanya sa gitna ng kabubatan. Minsang nagising siya na may nakita siyang mahabang fingernail prints sa kanyang tiyan. Napuno ng kakaibang amoy ang bahay, sabay-sabay na parang insenso at sabay-sabay na parang dugo. Sa itaas na palapag, natagpuan ng nanay ni Christine ang isang lumang tabing na may bahid ng tuyong dugo na nakahiga sa isang sirang bilog ng asin. Naintindihan ko. Dumating na sila. Papalapit na ang sakripisyo. Matutong lumaban sina unang pamana. Hinanap ko si Mang Kanor, isang matandang iniiwasan ng nayon. Tinawag siyang mamamatay tao, isang baliw na albularyo. Pero siya lang ang naniwala sa akin. Dinala niya ako sa isang madilim na kubo. Sa mga dingding may mga sinaunang maskara, buto ng hayop at sinaunang ritual na mga ukit. Hindi ka nila mahahawakan kung alam mo kung paano sila takutin. Ngunit tandaan, Paul, ang ritual ay gagana lamang kung ang iyong puso ay dalisay. Lulej gitna ng gabi. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng oyay ng isang sanggol. Malambot. Malambot. Pero walang kumakanta. Si Christine ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang mga mata ay basa. Sinundan ko ang oyay sa likod ng bahay, kung saan dahan-dahang umindayog ang anino ng puno. Sa ilalim ng puno ay isang kahoy na duyan, walang laman, ngunit malumanay na umuugoy. Sa tabi nito, mahinang kumanta si Inang na may hawak na kwintas na may mga kuko. Paul, oras na. Maghanda ikaw man o ito. Yan ay kadiliman ng paligid. Bumalik ako, nanginginig. Hinintay ako ni Celso sa dilim. Dapat kang pumili, Paul. Walang oras. Hindi mo makukuha ang dalawa. Pag-ibig o buhay. Sabi nila ang mga batang isinilang sa isang full moon night ay nakatakdang magkaroon ng malaking kapalaran.
Ngunit walang nagsasabi kung ang batang iyon ay isang sakripisyo, kung gayon kanino kaya ang mga kapalaran nila. Nanganak si Christine sa isang full moon night. Ang buong pamilya ay nagkagulo, ngunit ang kanyang mga magulang ay wala sa negosyo, hindi nakabalik sa oras. Walang tumulong. Ako lang at si Celso. Len and I trip. Tumawag kami ng tricycle para ihatid si Christine sa matandang hilot sa nayon, si Aling Doray. Habang nasa daan, napakalamig ng hangin na parang umiiyak ang mga dahon ng kawayan. Nilingon ko ang aking ulo at nakita ko sila. Inang at Itang. Hindi nakasakay. Hindi naglalakad. Basta lumulutang sa manipis na usok, sumusunod na parang mga anino na hindi natatapos. Nakita sila ni Celso. Tumango siya, hindi nagsasalita. Ngunit ang kamay niyang nakahawak sa anting-anting nanginginig. Len, a delivery room disconnected. Dumating kami. Ang delivery room ay maliit, mamasa-masa, ngunit kumpleto sa gamit ni Aling Doray. Noong una naging maayos ang lahat. Napaumbol si Christine, napabuntong hininga, sinimulan ng midwife ang ritual ng panganganak. Ngunit sa sandaling lumitaw ang ulo ng sanggol. Nawala ng kuryente sa lugar. Ang bahay ay naliligo sa isang nakakatakot na puting liwanag mula sa buwan sa labas ng bintana. Kakaibang kamatayan ng midwoman. Sigaw ni Christine. Inilabas ang sanggol tahimik na umiiyak, ibinuka lamang ang mga mata na tila kumikinang sa gabi. Lumingon ako para tawagan si Tia Doray. Pero hindi siya sumagot. Nakaupo siya nang hindi gumagalaw, dilat ang mga mata, huminto ang puso, nakahawak pa rin ang mga kamay sa gunting ng pusod. Gumalaw ang kanyang mga labi ngunit walang tunog na lumabas. Sa kanyang dila ay ang spiral symbol, ang simbolo na nakita ko sa aking panaginip kasama sina Inang at Itang. Final choice, magbigay o ipaglaban. Hinawakan ko ang sanggol, humakbang pabalik sa sulok ng bahay. Nasa kwarto na sina Inang at Itang, hindi sa pinto. Inang, tawag ko, tao siya. Hindi sa'yo. Lumapit siya. Hindi mo siya pinili, isinulat siya bago ka isinilang. Paul, bulong ni Celso, kung bibigyan mo siya, wala sa amin ang mabubuhay. Ngunit kung lalaban ka, kailangan mong labanan hanggang sa wakas. Tumingin ako sa sanggol, hindi siya umiyak, tumingin lang sa akin, na parang naiintindihan niya ang lahat. Tumango ako. Ritual against the dark. Mabilis na nagkalat si Celso ng asin sa paligid ni Christine at ng bata. Kinuha ko ang mga anting-anting kay Mang Kanor at idinikit sa apat na hangin. Ang bawat simbolo ay isinaaktibo ng isang sinaunang incantation, isang wikang natutunan ko sa mga nakaraang linggo. Nagsimulang manginig ang hangin. Sigaw ni Inang, basag ang mukha, puno ng itim na dugo ang mga mata. Kumuha si Itang ng latigo na gawa sa buhok ng tao at hinampas ang pananggalang na bilog, ngunit nagliyab ang apoy ng bilog na asin na nagpatigil sa kanila. Espiritual na laban. Nasira ang silid. Ang mga dingding ay basag, ang mga kasangkapan ay lumilipad kung saan-saan. Inihagis si Celso, umaagos ang dugo sa ilong. Hinawakan ko ang kamay ni Christine na walang malay at hinawakan ang bata. Ang spell ay nagsimulang humina. Umiling si Inang. Ibigay ay amin o lahat lay talo. Sumigaw ako pabalik, piliin kong lumaban. Inilabas ko ang aking huling totem.
isang piraso ng garing na may nakaukit na simbolo ng proteksyon at sinaksak ito sa gitna ng bilog. Isang puting liwanag ang sumabog. Umalinggaw sa kabubatan ang sigaw ni Inang. Nayanig ang bahay, saka tumahimik na parang walang nangyari. Nawala sina Inang at Itang, at ang midwife, at ang dilim. Gumapang si Celso, napahawak sa dibdib, pagod na tawa. Tumingin ako sa ibaba, ang bata ay payapang natutulog sa aking mga bisig. Nakapikit ang mga mata nito at nakangiti ang bibig. Noong gabing iyon, hindi lang isang bata ang nailigtas ko. Nilabanan ko ang tadhana at nanalo. Pero alam ko hindi pa tapos ang dilim. Ito ay naghihintay lang ng isa pang oras. Nakaligtas kami pero walang naniwala sa amin. Walang pulis, walang doktor, walang kamag-anak. Lahat ay itinuturing na haka-haka. Pero alam ko totoo ang nangyari. After the night of the blood moon, umalis na kami ni Celso sa village. Si Christine walang sinabi. Hinawakan niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang normal na ina. Nabuhay ang bata. Pero iba. Kakaibang alamat ay bata. Hindi ito umiyak kahit na tinuro. Ang mga mata nito ay maliwanag na parang jade, minsan kumikinang sa dilim. Madalas itong bumubulong sa sarili, sa wikang walang nakakaintindi. Ngunit narinig ko na sa panaginip, sa mga ritual, sa tawag ni Inang. Lumalis lay po lay bansa, nagdala ng kadiliman. Nagpasya akong umalis. Nagrenta ako ng isang maliit na silid sa bayan sa kabilang bahagi ng bundok. Ngunit gabi-gabi, napapanaginipan ko ang lumang kagubatan. Nakita ko sina Inang at Itang na nakatayo sa gitna ng gubat, nakangiti, kumakaway na parang hinihintay nila akong bumalik. Makalipas ang maraming taon, isang grupo ng 5 teenager mula sa lungsod, mga anak ng mayamang pamilya, ang nagpasya na pumunta sa isang maalamat na urban hunting na paglalakbay. Umupa sila ng isang lumang bahay sa dulo ng nayon, sa mismong lugar kung saan nakatira si Paul. May alinggaw, may sakripisyo rito. May nagsasabi na ang gubat na ito ay kumakain ng tao. Kwento ng isa sa kanila, tumatawa na parang kwento ng gabi na naliliwanagan ng buwan na sinabi ng kanyang lola. Nababalot ng alikabok ang bahay. Walang nakatira doon sa loob ng maraming taon. In the station, ye night, horror return. Noong una may ilaw na pagtapik lang sa bintana sa kalagitnaan ng gabi. Tapos may mga yabag sa bubong pero walang tao. Binuksan ng isa sa grupo ang bintana at nakita ang isang pares ng kumikinang na mga mata sa gitna ng kabubatan, nanonood mula sa malayo. Akala nila biro lang. Hanggang sa bumukas mag-isa ang pangunahing pinto at isang kakaibang nilalang, humanoid, ngunit walang mukha ang gumapang papasok. Piper, isang babala mula sa nakaraan. Ang grupo ay tumakbo palabas, naliligaw sa kabubatan. Ang isa sa kanila, isang batang babae na nagngangalang Lia, ay nagtago sa likod na shed na puno ng mga lumang papel at basura. Doon, nakita niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng asin at bawang na nasira na. Sa loob ay isang dilaw na piraso ng papel na may isang linya lamang. Ang batang iyon ay hindi ipinanganak sa tao.
Kung may makakita sa kanya, tumakbo ka. Paul, hindi pa siya tapos sa pagbabasa nang hilahin siya ng isang puting kamay palayo sa bintana. Hindi ko alam kung makakarating sa iyo ang babala ko. Pero kung may nagbabasa nito, kung makakita ka ng isang bata na may mga mata na kasing liwanag ng bato, o makarinig ng oyay na walang taong kumakanta nito, huwag manatili. Umalis kaagad dahil hindi siya sa atin. At sila na riyan pa rin naghihintay ng susunod na sakripisyo.